Ang ating pong scripture reading sa umagang ito ay masusumpungan po natin sa unang Korinto, Kapitulo 1, nagsisimula po sa talatang 18 at hanggang talatang 31. 1 Corinthians chapter 1, verse 18. Ganito po ang siyang isinasaad, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Saan naroroon ang marunong? Saan naroroon ang eskriba? Saan naroroon ang mapagmatwid sa sanlibutan ito? Hindi ba ginawa ng Diyos ang kamangmangan, ang karunungan ng sanlibutan? Sapagkat yamang ang karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan, ang Diyos sa pamagitan ng kanyang karunungan ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisisampalataya sa pamagitan ng kamangmangan ng pangaral. Ang mga Hudyo nga ay nagsisingi ng mga tanda at ang mga Grego ay nagsisihanap ng karunungan. Datapwat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus na sa mga Hudyo ay katisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo o mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa mga tao at ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas sa mga tao. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas. At ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamak, ang pinili ng Diyos, o ang mga bagay na walang halaga, upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga, upang walang lamang na magpuri sa harapan ng Diyos. Datapwat sa Kanya, kayo'y nangakay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Ang magiging teksto po natin sa umagang ito ay ito pong nasa talatang 30 na binabanggit dito. Ang ganito, dadapwat sa Kaniya, kayo'y nangakay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos at katwiran at kabanalan at katubusan. Dito ay pinapahayag ng banal na kasulatan na ang mga bagay nito ay naayon sa nasusulat, kaya nga't ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Tunay na ang buhay ng isang mananampalataya ay napakahalaga sa harapan ng Panginoon
sapagkat kung ating lalong pag-aaralan ang banal na kasulatan, ang Diyos sa kanyang kapangyarihan ay nagbukod ng mga anak niya, mga pinili, at ang mga pinili niya ay ginawa niya ayon sa kanyang kalwalatian, ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang pagpapasya, ayon sa kanyang sarili. Na ang mga ito ay makapiling niya ng walang hanggan. O kaya nga tayo bilang mga mananampalataya, napakahalaga ang tayo'y dumadalo sa pananambahan upang tayo ay patuloy na lumago sa biyaya ng Diyos. Sapagkat sa pamagitan ng patuloy na pakikinig at pangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, magiging matatag tayo na lumalago sa biyaya ng Diyos. Noong mga nakaraan ay tinalakay natin ano ang biyaya ng Diyos. Na ang biyaya ng Diyos ay tunay nagpapahayag na siya ay sagana. At ang biyaya ng Diyos ay kanyang ipinamalas sa kanyang paghirang at pagpili ng makakasama niya sa walang hanggan. At yung kanyang pagpiling yun ay ginawa niya sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat amang sinasaad na tayo ay kinupkop ng Diyos sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang pagtubos doon sa krus sa Kalbaryo, at yung katubusan yun ang siyang naging kaaya-aya at kalugod-lugod at kapasyahan ng Diyos upang ang kanyang mga tinubos kupkupin at ituring na mga anak niya at mailigay niya at makasama niya sa kanyang walang hanggang kaharian. Kaya nga't ang paglago ng isang mananampalataya ay yung makinig sa pangaral ng Ebanghelyo. Dito nakatuon kung paano na tayo ay kinakailangang nadadagdagan sa kaalaman at pagkakilala natin sa Panginoong Hesukristo. At sa umagang ito, ang magiging paksa natin ay ito pong nasa talatang 30 ng unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 30, na sinasabi, "Datapwat sa kanya'y kayo'y nangasa kay Kristo Jesus, na sa ating ginawang karunungan mula sa Diyos, katwiran, kabanalan, at katubusan." Ipinapahayag dito sa banal na kasulatan ang tungkol sa Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo, siya ang ating karunungan. Ang Panginoong Hesukristo ang ating katwiran. Ang Panginoong Hesukristo ang ating kabanalan. Ang Panginoong Hesukristo ang ating katubusan. 4 na bagay ang ating isasaalang-alang ngayon, mga minamahal, tulad ng binanggit dito sa talatang 30 ng unang Korinto, Kapitulo 1. Ang sabi ko dito, sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga mananampalataya ay nagpapahayag ng ating karunungan ay ang Panginoong Hesukristo. Si Santiago ay merong binanggit sa kanyang sulat at sinabi sa Santiago Kapitulo 3, talatang 15, ang sabi niya, "Hindi ito karunungang bumaba mula sa itaas, kundi nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo." Nang ibig sabihin dito ni Santiago, mga minamahal,
ay pagkakaiba ng tungkol sa karunungan ng sanlibutan at ang karunungan na mula sa itaas. Ang binabanggit niya ay yung karunungan na bumaba mula sa itaas. At yung mga karunungan na nauukol sa lupa, ito ay napaparang. Ito ay nawawala at ito ang mga karunungan sa laman at ganyan din karunungan mula sa dyablo. So makikita natin dito, merong pagkakaiba ang karunungan na mula sa langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at merong karunungan na nasa lupa. O kaya nga sabi niya sa talatang 16, ito ang nagiging dahilan na ang karunungan sa lupa ay merong paninibugho, merong pagkakampi-kampi, at merong kaguluhan, lahat ay gawang masama. So walang kapayapaan yung mga karunungan na taglay ng tao dahil sa mga bagay na iyon ay nasa ibabaw ng lupa. Maaaring ang tao ay sagana sa kanyang kayamanan dito sa lupa, sagana sa kapangyarihan, sagana sa lahat ng mga bagay. Ngunit ano ang sinabi ni Solomon? Lahat ay vanity, walang kabuluhan. So ang karunungan na nasa lupa ay walang kabuluhan. Vanity is vanity. At yan ang tinutukoy ni Solomon. Kapagkat sinasabi niya dito, ang lahat ng mga bagay na yun ay kanyang iiwanan. Iiwanan niya ang lahat ng mga bagay na kanyang naipundar ayon sa makalupang karunungan. Nakita natin ang mga malalaking kumpanya na itinayo ng tao ayon sa karunungan ng lupa. At pagkalipas ng panahon, kanyang iiwanan ang lahat ng yun at ipamamana sa kanyang mga anak. So yun ang karunungan na mula sa lupa. Yun ay hindi karunungang mula sa itaas, sapagkat dito ay tinutukoy ng banal na kasulatan na ang karunungan ng Diyos ay hindi kilala ng mga tao na nasa lupa. Kaya nga't ang mga pag-aari nila ay madali nilang iiwanan. O minsan nga, hindi pa nakakaabot ng edad, wala na. Naiwanan na niya ang lahat ng mga bagay na kanyang naipundar. Kahit na siya ang mayaman sa balat ng lupa. So, ang paghahangad ng mga bagay sa lupa, ito ang mga karunungan ayon sa lupa. O kaya nga't isinasaad dito ni Pablo. Si Solomon, sa kanyang sulat sa mga kawikaan, ay meron siyang sinabi tungkol sa karunungan. Sabi sa Kawikaan, Kapitulo 1, at nais kong basahin hanggang talatang 9, ang ganito sa Kawikaan, the Proverbs chapter 1. Ang mga kawikaan ni Solomon, na anak ni David, na hari sa Israel, upang umalam ng karunungan at turo upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa.
upang tumanggap ng turo sa pantas na pag-uugali sa katwiran at kahatulan at karapatan upang magbigay ng katalinuhan sa musmos, kaalaman at pagbubulay sa kabataan upang marinig ng pantas at lumago sa katututo at upang tamuhin ng tao na may unawa ang magagaling na payo upang umunawa ng kawikaan at ng kahulugan ng mga salita ng pantas at ng kanilang malalabong sabi. At sabi sa talatang 7, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Kaya't sabi sa talatang 8, anak ko, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang kautusan ng iyong ina, sapagkat sila'y magiging tali ng biyaya sa iyong ulo at mga kwintas sa ligid ng iyong leeg. Dito, mga minamahal, ay ipinapahayag ni Solomon ang tungkol sa karunungan. Sa wikang Ingles ay prudent, malawak na kahulugan ang bagay na karunungan. Ang ibig sabihin ng prudent ay yung merong pag-iingat. Ang isang mananampalataya ay kung nagtataglay ng karunungan ay marunong siyang mag-ingat sa kanyang pamumuhay, lalo-lalo na kung gagawa siya ng mga pagpapasya. At ang sabi sa banal na kasulatan, upang tayo ay maingatan at gumawa ng mga pag-iingat, manalangin tayo sa Panginoon at hilingin natin sa Panginoon ang kanyang patnubay. Yan ang kanyang ginawa sa buhay ni Hezekiah sa Lumang Tipan. Si Hezekiah ay nakatanggap ng sulat. At ang sulat na yun ay nagpapahayag na ang kaaway ay dadating sa kanya at makikipaglaban sa kanyang kaharian. Ang ginawa ni Hezekiah ay binuksan niya ang sulat at sinabi, Panginoon, narito ang sulat ng kaaway. Inihiling ko ang iyong pasya at gabay. Ang Diyos ay nagtuturo sa atin na kung tayo ay pinagkalooban ng karunungan, ang lahat ng ating pamumuhay ay kinakailangang ating inihayag sa Panginoon upang tayo ay maingatan. Maging sa ating pamumuhay ay tayo kinakailangang maging mahinahon sa pamumuhay. Laging mapaghanda sa ating pamumuhay. Ang isang bagay na naging topic sa mga balita ay yung tungkol sa iba't ibang klase ng lindol. Nakita natin ang lindol sa Myanmar, din sa Thailand at sa ibang mga sunod-sunod na mga lindol. Maging dito sa ating bansa ay nagkakaroon ng lindol. Pero ang itinuturo ng Panginoon ay pagpapahayag na sa kanyang pagdating ay magkakaroon ng maraming lindol. At tayo bilang mga mananampalataya sa sinabi ng Panginoon, kinakailangan marunong tayong maghanda sa pagdating ng mga kalamidad tulad na sinasabi ng Panginoon. Sa ating din pamumuhay, kinakailangan tayo'y maging masino. Pag sinabing masino, yun lang mga bagay na kailangan ng ating katawan ang ating bibigyan ng halaga. Hindi yung kalayawan. Hindi yung tayo'y
magpapahayag ng kayamanan o katayuan, kundi yung tayo'y magiging masinop. Ang masinop ay hindi yung pagiging makimkim, kundi nakakatulong. Kung kinakailangan tumulong, ay tumulong. At ang karunungan ng mga mananampalataya ay merong tamang pag-iisip bago siya magbuka ng kanyang bibig. Ang sabi sa banal na kasulatan, kinakailangan pag-isipan natin ng ilang beses. Baka doon sa pagbukas ng ating bibig ay tayo ay makadamay ng sakit sa ating mga kapatiran. Kaya sabi ni Pablo ay ang ating pamumuhay ay maging kaaya-aya, kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon upang hindi maging katisuran sa ating mga kapatiran. Dito ay tinutukoy din sa pamagitan ng karunungan ay kinakailangan tayo matalino. Naalala ko si Solomon. Si Solomon, hindi siya humingi sa Diyos ng kayamanan. Kasi ang sabi ng Panginoon sa kanya, humingi ka at aking ipagkakalob sa iyo. Ang hiniling ni Solomon ay siya'y maging isang pinuno na marunong ng katwiran. Hindi siya humingi ng kayamanan, pero pinagkalooban siya ng Panginoon ng katwiran. At kayamanan ang idinagdag sa kanya. Tulad na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, hanapin muna natin ang kanyang kaharian at ang mga bagay na ito ay dadagdag sa atin. At yun ang siyang sinasaad. Kaharian ng Diyos, hanapin muna natin. At yung inaalala natin, ano yung kakainin natin araw-araw, yung dadamitin natin, yung ating tubig, yung ating magiging bahay. Sabi ng Panginoon, kaharian muna. At yung mga inaalala natin para sa ating katawan, idadagdag ng Panginoon para sa atin. Binibigyan tayo ng kaalaman ng Diyos upang sa pamagitan ng karunungan ay mapagsinop natin, matalino tayong gumawa ng mga kapasyahan, maalam. Si Solomon, na-display niya, naipahayag niya ang karunungan. Naalala nyo na merong dalawang babae na parehong nanganak sa isang kwarto at yung isang babae ay sa kanyang kalikutan ng pagtulog ay nadaganan niya yung kanyang anak na matay at nang makita niyang patay ay kanyang ikinalit doon sa isang babae na buhay at ang kinuha niya yung buhay at ang ikinalit ay yung patay. Ngunit sila'y humarap kay Solomon. So, ang naging kapasyahan ni Solomon sa karunungan ay hatiin yung bata para dalawa silang mag-aangkin doon sa buhay na bata. Alam nyo, yung babaeng tunay na ina ng batang yon, sabi niya, mahal na hari, wag na po ninyong hatiin, ibigay nyo na lang po sa kanya para hindi ho mamatay yung aking anak. Ano ang desisyon ni Haring Solomon ayon sa karunungan? Ibigay ang bata doon sa babaeng yun na ayaw niyang masaktan ang kanyang anak sapagkat siya ang tunay na ina. Karunungan yun. Kaya nga dito tinutukoy, mga minamahal, na ang Panginoong Hesukristo ang ating karunungan, na siya ay ibinigay ng Diyos para sa atin na maging karunungan. At sa pamagitan niya,
ay pinagkalooban niya tayo ng kaunawaan at maunawaan natin ang kanyang mga dakilang salita. Bigyan pansin, asikasuhin ang kanyang mga salita. Hindi yung pag narinig natin, wala na. Kinakailangan pagbulay-bulayin natin. At yun ang ginagawa ni Haring David. Sabi niya, araw at gabi ay aking pinagbubulay-bulay ang salita ng Panginoon sapagkat inyambing niya na siya ay tulad ng isang puno na nakatanim sa siping ng agos ng tubig. At siya ay nabubuhay ng sagana, yumayabong at nagbubunga. Ganon ang buhay ng isang mananampalataya. O kaya nga ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang buktong na anak upang siya ang ating maging karunungan. Siya ang gumagabay sa atin. Alam natin ang Panginoong Jesucristo ay umakyat doon sa langit. Ngunit hindi niya nais na tayo ay mapabayaan. Ayaw niya na tayo ay nag-iisa. Kaya nga sabi niya, pag-akyat ko sa langit, isusugo ko sa inyo ang mga aliw, ang banal na Espiritu, na siya ang sasa inyo, mananatili sa inyo, tatahan sa inyo, at siya ay sasa inyo hanggang sa walang hanggan. At doon ay isinasaad. Sapagkat ang mga mananampalataya ay hindi pwedeng nag-iisa. Kailangan ay may gumagabay. So, ibinigay sa atin na banal na Espiritu upang siya ang tumulong sa atin sa pamumuhay. At pagkalooban tayo ng unawa sa pamagitan ng kanyang pagtuturo, sa pamagitan ng kanyang paggabay, maging tagumpay sa pamumuhay, araw-araw at maging sa pamamahala. O kaya nga, ang karunungan ng mananampalataya ay ang Panginoong Jesucristo. May binanggit si Santiago tungkol sa karunungan. Ang sabi niya sa Kapitulo 3, talatang 17, ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-una malinis, saka mapayapa, banayan, madaling panalingan o panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Yan ang sinabi ni Santiago tungkol sa karunungan. Kapagkat ang Panginoon sa Kristo ay pinagkaloob sa atin bilang karunungan natin araw-araw bilang mananampalataya. At nais kong muling basahin ito na ang sabi ni Santiago sa mga mananampalataya, ang karunungang buhat sa itaas. Ito ay ang Panginoong Jesucristo sapagkat sinasabi dito sa Korinto na ang karunungan ng mga mananampalataya ay ang Panginoong Jesucristo. So ang karunungan yun ay mula sa itaas. Una-una ay malinis, walang kapintasan, walang kasalanan, banal ang karunungan yun at saka mapayapa. Ang sabi ni Santiago, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawan at ng mabubuting bunga. So ang mga mananampalataya ay nagbubunga. Ito ang nais ng Panginoon. Kung kaya nga't nung nakaraan ay pinag-aralan natin na ang mga mananampalataya ay nakaugpong sa puno. Tatlong bagay ang nakapaloob doon. Una, ang Ama ang siyang magsasaka. Siya ang nagtanim. Iniingatan niya, dinibiligan niya ang puno. At ang puno ay ang Panginoon sa Kristo. At ang mga sanga ay ang mga mananampalataya. At nais ng Panginoon, ang dalangin niya sa John chapter 17, Ama, ang dalangin ko ay sila'y maging katulad nating isa. Ibig sabihin, ang Ama, ang Anak, ang Panginoon sa Kristo, at ang mga mananampalataya ay maging isa.
sapagkat sila'y tatahan sa kaharian ng Diyos at magkakaisa. Ito ang siyang ninanais ng Panginoon. Kaya sabi sa talatang 18 ng Santiago, at ang bunga ng katwiran ay nagtatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. O kaya nga ang paumuhay ng isang mananampalataya ay nahayag sa bunga ng karunungan. Mga minamahal, tayo po ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon sapagkat ang mga mananampalataya ay tinataka ng banal na Espiritu sapagkat sila'y pag-aari ng Diyos. Ibinukod sila, tayo, mula sa masama. Tayo'y binanal sa pamagitan ng kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At kung sakaling tayo ay nagkukulang ng karunungan, sabi sa Santiago, Kapitulo 1, talatang 5, sabi dito, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ganon ang bukas ng kamay ng Panginoon, na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi. Ibig sabihin ay sa pamagitan ng pangaral ng Ebanghelyo, pakinggan natin ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Dinggin ang kanyang tinig. Ilagay sa kabuhayan, sa pamumuhay, sapagkat ang karunungan natin ay ang Panginoong Jesucristo. Ikalawa na binanggit ni Pablo dito ay yung katwiran. Sabi dito, ang Panginoong Jesucristo, ang ating katwiran. Nasa talatang 30 ng 1 Corinthians chapter 1. Ang mga mananampalataya ay mga ibinukod bago pa itatag ang sanlibutan. At sa pagbubukod ng Panginoon ay Kanyang ibinigay ang Kanyang mga pinili, hinirang sa Panginoong Jesucristo upang sila ay linisin at awarin sa kanilang mga kasalanan. Yung katwiran, kuminsan, ito ang siyang sinasabi na kalinisan ng budhi, yung pagkakaroon ng integridad sa pamumuhay. At ninanais ng Panginoon na ang buhay ng mga mananampalataya ay maayos. May kalinisan ng budhi. Ang kalinisan ng budhi ay sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At ito ang siyang maliwanag na sinabi ng Panginoon dito sa Efeso, Kapitulo 1, na ang sabi dito ay tayo'y tinubos. Sabi dito sa talatang 7 ng Efeso Kapitulo 1, talatang 7, na sa Kanya ay, sabi dito, meron tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. So ang Diyos ay mapagbiyaya. Pinahayag niya sa atin ang Kanyang biyaya. At ang biyayang iyon ay tayo'y pinatawad sa ating mga kasalanan. Kahit na gaanong kaitim yan, kahit na gaanong kasama yan. Lagi nating nadidinig na ang kasalanan ng tao ay kasing itim
ng puwet ng kaldero. At ganoon. Pero, ang sabi sa banal na kasulatan, lilinisin ng Panginoon ang pusong iyon at magiging katulad ng niyebe, malinis, kumikinang. At ito'y tunay na napakalinis. At yun ang siyang sinasabi sa banal na kasulatan, na ang layunin ng Diyos ay ipahayag sa atin na siya ay banal at walang tao na maaaring lumapit sa Kanya na masama. Kinakailangan ay banal. O kaya nga ang mga mananampalataya ay binanal sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ng Kanyang dugo. Na ang sabi dito ay katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. O kaya nga pag tayo'y tumawag sa ating Ama, ang Diyos ay banal at tayo'y binanal ng ating Panginoong Jesucristo. At sa kabanalan ay kinakailangan tayo'y lumakad ayon sa katwiran. Ang katwiran yan, ang siyang tinutukoy na kalinisan ng budhi, merong pagtatapat, merong kabutihan, may katangian, kalinisan ng puri. Kabanalan ng buhay, malinis, walang kapintasan, walang kasalanan, walang dungis ng kasalanan. Yan ang pamumuhay ng katwiran. At tayo mga minamahal ay ginawang matuwid sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Inari niya tayong matuwid. Dati-dati tayo ay makasalanan. Ngunit yung kasalanan natin ay kanyang inako doon sa krus sa Kalbaryo, namatay siya doon. So inalis ang kasalanan mula sa atin. At ang ipinalit ay kabanalan, matuwid sa harapan ng Panginoon. O kaya nga sabi sa Kolosas, Kapitulo 2, talatang 14, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi ayon sa atin at ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Yung nagsasaad ng kasulatan ng kautusan, makasalanan ka, kasalanan ka. Inalis ng Panginoon ang bagay na yun na sumisita sa ating makasalanan ka at ipinako doon sa krus sa Kalbaryo. At ang ibinigay sa atin ng Panginoon, inari tayong banal, ganap. Kaya pag ang Panginoon ay tumingin sa atin, wala siyang nakikitang anumang kasalanan, anumang bahid ng kasalanan, sapagkat nilinis tayo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At dito ay sinasaad sa banal na kasulatan na sa Hebreo, Kapitulo 10, talatang 9, na sinasabi dito, saka sinabi niya, narito ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. At sabi sa talatang 10, sa kaloobang iyo'y kayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Namatay ang Panginoon minsan lang. At hindi na siya mamamatay kailanman sapagkat sabi niya, siya'y buhay. At hindi na siya mamamatay kailanman. At yun ay nasa Revelation chapter 1. Tinutukoy doon na siya ay mananatiling buhay magpakailanman. Ngunit siya'y namatay para sa atin, para sa iyo. At dito ay tinutukoy na siya ang tanging handog. Sabi sa talatang 12, ngunit siya, Panginoong Jesucristo, na makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa kasalanan magpakailanman
ay umupo sa kanan ng Diyos. Kaya matapos na ang gawin ng Panginoon, ang kanyang paghahandog ng kanyang sarili sapagkat siya ay tinuturing na kordero ng Diyos. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa atin, mga mananampalataya, mga inirang, mga mahal sa buhay. Inihandog niya ang kanyang katawan. Minsan lamang at yun ay magpakailanman. At isa lamang ang handog mula sa Diyos, ang Panginoong Jesucristo, at wala nang iba. At yung haing yun ay patungkol sa ating mga kasalanan. At patapos na gawin ng Panginoon, siya ay umakyat sa langit. Nakita ito ng mga mananampalataya, ng mga alagad, na siya ay umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. O kaya nga tayo ay maghihintay sa pagdating ng Panginoon. Ngunit habang tayo ay naghihintay, ay tayo ay gumawa ayon sa katwiran na siya, ang Panginoon sa Kristo, ang ating katwiran. Ang pangatlo na tinutukoy dito sa banal na kasulatan ay yung tinatawag na kabanalan. Tayo ay binanal ng Diyos. Sabi sa Efeso Kapitulo 1, talatang 4, ayon sa pagkapili niya, ayon sa kanyang paghirang sa atin, ayon sa kanyang minagaling, ayon sa kanyang kalooban. Sabi dito, ang pagpili niya sa atin sa kanya. So, pinili niya tayo para sa kanya. Bago itinatag ang sanlibutan na ang layunin ng Diyos ay tayo'y maging mga banal. Walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So ang mga mananampalataya ay binanal sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Iyon ang sinasabi ditong sanctification. Kabanalan, binanal. At ang sabi sa talatang 5 diyan sa Efeso Kapitulo 1, na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkupkop na tulad sa mga anak sa pamagitan ni Jesucristo sa ganang kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. So yung tayo ay binanal at binanal tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan, ito ay ayon sa minagaling ng kalooban ng Diyos para sa atin. Ito ang kanyang decree, ito ang kanyang pasya para sa atin na tayo ay maging mga banal sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang kabanalan natin ay ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat binanal niya tayo, tinubos niya tayo, at inaring mga anak, mga ganap. At sabi sa talatang 6, sa ikapupuri ng kalwalatian ng kanyang biyaya. So ang Diyos ay mapagbiyaya. Ang biyaya ay kaligtasan. Hindi sa atin, hindi tayo ang gumawa, kundi ang Diyos ang siyang may gawa noon sa atin. Ginawa niya tayong banal para sa kanyang kapurihan. Kaya nga sabi dito ay sa kapupuri ng kalwalatian ng kanyang biyaya na sa atin ay pinagkaloob na masagana sa minamahal. Nasa kanya ay meron tayong ng ating katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo. Ang dugo ay hindi basta dumanak. Merong layunin, merong purpose. At yung dugong yun ay nabuhos para sa atin. Ganong kamahal tayo ng Panginoong Jesucristo. Hindi niya nais na tayo ay mapahamak, hindi niya nais na tayo ay maligaw, hindi niya nais na tayo ay mawala.
kundi binigay niya, mahalaga tayo sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga't ibinigay niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Napakayaman ng biyaya ng Diyos. Sa pamagitan ng biyaya, tayo ay nanaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At sabi sa talatang 19 ng John chapter 17, ang sabi dito, at dahil sa kanya'y pinabanal ko ang aking sarili. Habang nananalangin ang Panginoon sa Kristo, kasi itong chapter 17 ng John ay isang panalangin ng isang pari. Isang dakilang pari. Ang Panginoon sa Kristo ay dakilang pari. At sinabi niya sa kanya bilang tao, binanal niya ang kanyang sarili bagamat wala siyang kasalanan. Pero binanal niya ang kanyang sarili upang sila naman ay mga pakabanal sa katotohanan. Kaya nga't ang mga mananampalataya ay mga binago. Kaya nga't sabi ni Pablo, ang sino man na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang, binago ng Diyos. Binigyan tayo ng bagong buhay, bagong nilalang. Kaya tayo niya na tayo manatili sa laman. Hindi lumakad ayon sa Espiritu. Ang lumalakad ayon sa laman ay pakikipag-alit sa Diyos at kahatulan sa Diyos. O kaya nga, isinasaad dito sa Hebreo Kapitulo 9, talatang 20. Ang sabi dito ay, nais kong basahin sa Tagalog. Ang sabi dito, chapter 9, verse 20, at sinasabi, ito ang dugo ng tipan na inutos ng Diyos tungkol sa inyo. Gayun din ang tabernakulo at lahat ng mga kasangkapan sa pangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo ng gayon ding paraan. Ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay malilinis ng dugo, maliban sa pagkabuhos ng dugo na walang kapatawaran. O kaya nga dito ay sinasaad, ang sabi sa talatang 22, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nalilinis ng dugo, maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. So ang mga mananampalataya ay nawisikan ng dugo. Sapagkat ang kanyang dugo ay kanyang inihandog doon sa langit. Ang langit ang pinakadakilang kabanal-banalan at inihandog niya ang kanyang dugo sa Ama. Upang sa pamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang mga mananampalataya sa kanilang mga kasalanan. Ang pang-apat na tinutukoy dito sa unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 30 ay yung katubusan. Si Kristo ang ating katubusan. Sabi sa Colosas, Kapitulo 1, talatang 14, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan, ang Panginoong Jesucristo. Kaya mga mananampalataya ay nagpapasalamat sapagkat yung ating katubusan, yung tayo'y mapatawad sa ating mga kasalanan sapagkat tayo ay ipinaglihi at ipinanganak sa kasalanan.
Ang Panginoong Kristo lamang ang siyang namagitan sa atin upang tayo'y mapatawad sa ating mga kasalanan sapagkat tayo'y kanyang iniibig, minamahal. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang anak, tanging anak, buktong na anak, upang tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan. Ganyan ang kalakhan ng biyaya ng Diyos sa atin. At nabasa na natin yung nasa Efeso Kapitulo 1, talatang 7, na sinasabi dito na sa Kanya'y meron tayo ng ating katubusan sa pamagitan ng Kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. So ang biyaya ng Diyos ay kaligtasan ng mga mananampalataya. Siya lang, wala nang iba, ang nagbibigay at nagkakaloob ng kaligtasan. At yung biyayang yun ay pinasagana niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. Pinagkaloob niya yun sa atin. At sabi sa Kolosas, Kapitulo 14, 1, talatang 14, ang sinasabi dito, ay siyang kinaroroonan ng ating katubusan na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kuminsan, kinakailangang ulit-ulitin ko ang mga talata para matatak sa ating puso, para matatak sa ating kaisipan ng ating katubusan ay ang Panginoong Jesucristo at wala nang iba. Dahilan sa kanyang malabis na pagsinta, pag-ibig sa atin, tayo'y tinubos mula sa pusod ng kadiliman. Alam niyo yung kadiliman, napakadilim. Kuminsan, may isang pastor na nagsasaad kailan sa akin. Sabi niya, Pastor, dito sa amin, ang mga tao sanay magpatiwakal. Sabi ko, wow. Ang mga tao yun ay nasa pusod ng kadiliman, wala silang liwanag kung kaya't kanyang kinikitin ang kanyang buhay. Ngunit mga minamahal, wala tayo sa kadiliman. Tayo ay tinubos, tinugot mula sa pusod ng kadiliman upang ipahayag sa atin ng Panginoong Kristo ang kaliwanagan na siya ang katubusan ng ating mga kasalanan. Naway ang mga bagay na ito ay patuloy nating pagbulay-bulayin at matatak sa ating mga puso. Amen. Maraming salamat po o aming Diyos at aming Ama sa iyong mga salita at tunay na matanin ito sa aming mga puso. At kami ay magbigay puri at dakilain ka namin at luwalhatiin ka namin dahilan sa iyong ginawa sa aming buhay. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.